Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit at patuloy na umaasa sa biyaya at pag-ibig mo sa aming mga buhay. Sapagkat kami na mga nilalang mo ay tunay na sa iyo lamang nagtitiwala. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. Sa gabi ito, Panginoon, hayaan mo, Ama, na itaas namin ang aming mga buhay. Bigyan mo kami ng pangunawa mula sa aming pandinig, ay patuloy na maranasan namin ang lahat ng mga salitang ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Nito'y maging katibayan ng aming pananampalataya at patuloy na lumago kami sa aming mga paglilingkod. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas namin. Ikaw lamang ang aming mapapurihan sa aming mga buhay. Kaya mo, Ama, na italaga namin sa iyo at ipagkatiwala ang gawain namin sa gabing ito. Na lahat ng mga panalangin na itinaas na sa iyo ng iyong mga anak ay pawang ipagkakaloob mo at ibibigay mo sa iyong mga lingkod. Hayaan mong mapapurihan ng iyong pangalan sa pamamagitan po ng mga pagpapaalang ito at biyaya na siyang ibubuhos mo sa buhay ng bawat sa amin. Lord, we take this opportunity for a special prayer para kay Sister Jessica. Hayaan mo, Ama, na ingatan mo silang mag-ina, Panginoong Diyos, kasama ng kanyang baby. Panginoong Diyos, naniniwala kami ng kapangyarihan mo idadaloy sa kanyang buhay, kasama ng kanyang anak. Hayaan mo, Ama, na maranasan nilang iyong proteksyon, maranasan nilang iyong pag-iingat, Panginoong Diyos, hanggang sa mailuwal niya ito, Panginoon. Huwag mong papabayaan na mapahamak ang mag-ina, Panginoong Diyos. Ikaw ang manghawak sa kanila sa oras nito. Hayaan mo rin, Panginoong Diyos, sa pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog sa gabing ito. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila. At huwag mo silang pagkukulangin sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, ang aming pagsamba at paglalahati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Mateo kabanatang 7, talatang 24 hanggang 27. Ganito po ang sabi niya po sa talatang ating pag-aaralan sa gabing ito. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. A storm-proof faith. Pananampalatayang iniingatan mismo sa bagyo. Sabi po dito sa binasa nating talata, every one of us, lahat po tayo, when we hear, all the hearers of the Word of God, lahat po na nakikinig ng salita ng Diyos, ay tinatawag pong builder. Nagtatayo. Whether our approach, ito'y gaganapin natin matapos nating marinig, o kung halimbawa po, na yung ating pong napakinggan, ay hindi natin ginanap at hindi natin sisunod, ang tawag pa rin po sa atin ay builder. Nagtatayo, tagapagtayo, ang sabi doon. Pero sa ating pinag-aaralan, sa ating pong talatang binasa sa gabing ito, we are not just building. We are not just a builder. But we try to build our faith bilang isang storm-proof faith. No? Yung pananampalataya po natin, yung pananalig na meron po tayo,
ay hindi lamang natin itinataas o tinatayo, kundi hinahangad ng bawat sa atin bilang mga mananampalataya na ito'y maging matibay at maging matatag sa kahit na anong bagyo na darating sa atin. Ibig sabihin, ang dinanais natin at hinahangad, opo, bawat sa po sa atin bumabagsak naman. Bawat po sa atin may kahinaan. Bawat sa po sa atin minsan hindi matibay. Pero ang pinakamahalaga, kahit na may bagyo na darating sa atin, mananatiling matatag at maging matibay yung ating pananampalataya. We need to be sure, amen po ba? Magkaroon tayo ng tinatawag na assurance. Let us check our faith. Suriin natin yung pananampalataya na meron po tayo. Di po ba? Yung pananampalataya natin, nagmumula yan doon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Once we hear the Word of God, kapag pinakinggan natin yung salita ng Diyos, doon pa lamang tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Pero ang sabi dito sa binasa natin talata, hindi lamang natin ito pakikinggan, pero kailangan natin itong sundin at gawin. Amen po ba? Iyon yung magiging dahilan para ang bawat sa atin ay makapagtayo. Amen. Sapagat iyon ang magsisilbing proteksyon ng pananampalataya natin. Kasi di ba, lahat tayong mga tao may kahinaan tayo. Sometimes nagkakaroon tayo ng pangamba, nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Because we don't have a perfect life in this world. Amen. Wala po tayong ganap na buhay sa sanlibutan. Lahat ng buhay po natin ay sinusubok ng panahon. Amen. Yung buhay po natin kapag nisubok ng panahon, doon po natin nagagamit yung pananampalataya na hawak-hawak po natin. Amen. Pero kailangan nating magkaroon ng tinatawag na measurements o tinatawag na sukat. No? Paano ba natin itatayo yung pananampalataya natin? Let us measure our faith. No? Sukatin natin yung pananampalataya natin. Kakayanin ba nitong pananampalataya natin yung bagyo na darating sa atin? Are you prepared? No? Handa po ba tayo kapag may dumating na problema at pagsubok sa ating mga buhay? Di ba katulad din ng bagyo, may malakas, may mahina, may signal number 1, may signal number 2, may signal number 3. Amen. Pero naniniwala tayo na kapag ipinronounce sa atin, pinoclaim sa atin ang pag-asa na yung bagyong darating ay super typhoon. Nangangamba na tayo kung yung bahay natin itinayo, magiging matatag ba? Magiging matibay ba? Amen po ba? Hindi po natin masusukat yung katibayan ng bahay natin habang bumabagyo. Masusukat natin yung katibayan ng ating pong mga bahay na itinayo sa normal o sa literal na bagyo na dumarating sa atin pagkatapos ng bagyo. Amen. Nanatili ba siyang nakatayo? Wala bang nasira sa kanya? Pero minsan, di ba, may mga bahay na kapag dumaranas at nakakaras ng bagyo, may nasisira. Pero, nakatayo pa rin. Amen? Yun yung pinag-aaralan po natin na sinasabi dito, in the storms of our lives. Amen po ba? Kailangan matutunan ng mga mananampalataya how to chase the storm. Paanong ilalaban? Kaya bang ilaban? Kung may pananampalataya po tayo ngayon, kung may taglay tayong pananampalataya sa kasalukuyan, kaya na ba yung lumaban? Kaya na ba yan maging matatag? Kaya na ba yan maging matibay? Because we cannot ignore the storm. Amen po ba? Walang sino mang tao hindi nakakaranas ng pagsubok. Ang pagsubok, di ba? Kaya nga sabi natin, kailangan natin yung pagsubok kasi yung pagsubok, yun yung nagtetest sa atin kung may pananampalataya na ba tayo? Meron na ba tayong pagtitiwala sa Diyos? O wala pa? Amen. Kasi di ba, lahat tayong mga tao, meron tayong kanya-kanyang problema. At kapag may problema tayong nararanasan, doon natin nasusukat, doon natin nakikita, okay, lumagpas yung pagsubok, pero nakatayo pa rin ako. Amen? Bakit? Kasi pinangahawakan natin yung pangako ng Panginoon. No? Kaya parang yung pananampalataya natin is really providing a shelter for us. Amen? Yung pananampalataya natin, ito'y nagsisilbing bahay natin. Ito'y nagsisilbing proteksyon ng bawat sa atin. Kasi di ba, lahat tayong mga tao may kahinaan tayo. Amen. At kapag dumarating yung pagsubok, kapag dumarating yung problema, lalo na ngayon po, di ba,
yung tinatawag nilang healthcare. Ngayon na nagkaroon tayo ng batas na healthcare dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba yung tinatawag na healthcare program? Karamihan po ng pinoproteksyon na nyo yung tinatawag na depression. Kasi marami mga tao ngayon, hindi pinoproblema yung pera. Ang pinoproblema po nila, yung kung paano nilang malalagpasan yung problema na naranasan po nila. Wala po yan doon sa tinatawag na bigat. Wala po yan sinatawag na laki ng problema natin. May mga tao po na yung dinidibdib, yung iniisip yung problema. Amen. Yung sinosolo yung problema. At yung problemang iyon na nagpapabagsak sa kanila. Amen. Kaya nga po tayo, kapag meron tayong pananampalataya, it becomes a shelter. Amen. Yung pananampalataya po natin became a shield for everyone. Amen. Di ba yung sa armor na sinabi po sa Ephesians chapter 6, the shield of faith. Di ba? Kapag yung may mga palaso na itinatama, binabato sa atin ng kaaway, ano po daw yung panlaban natin? Only faith. Ano sabi ni Apostol Pablo? Di ba? Hindi ako nakikipaglaban sa pamamagitan ng sandatang makalaman. Ano daw yung sandata ni Apostol Pablo? It is the Word of God. Yung salita ng ating Panginoon. Because it is the only Word of God, yung salita lamang ng Diyos, yung nagsisilbing, nagbibigay sa atin ng katatagan at nagpapakilala sa atin doon sa ipinangako ng Panginoon. So, yung faith natin, yung pananampalataya ng basa sa atin, it provides and it is teaching us to seek a shelter. Amen. Tinuturuan ito na magkaroon tayo ng tinatawag na parang isang bahay, building. Pero kaya ngayon, kung may pananampalatayang basa sa atin, maraming mga mananampalataya sinasabi na, may pananampalataya ko. Praise God. Pero ang tanong, yung pananampalataya ba na meron tayo, kakayanin ng pagsubok ng problema kapag dumating ito sa atin? Yung pananampalataya po ba natin, masasabi na nating matibay na at kakayanin na po kung ano man ang mga pagsubok na darating sa ating mga buhay? So, what is the difference? Ano yung pagkakaiba ng pinag-aaralan po natin sa gabing ito? Sabi dito, pareho naman silang nagtayo eh. Diba? Kasi pareho silang nakinig. Diba? Yung binasa natin talata sa Matthew chapter 7 verse 27, dumirinig ng salita, pareho silang duminig ng salita. The one who build, yung isang nagtayo sa ibabaw ng bato, yung isang nagtayo sa ibabaw ng buhangin, pareho silang nakinig. Kaya nga sabi ko sa inyo, we are born to be a builder. Lahat tayo nagtatayo. Amen. Kung ano man ang napapakinggan po natin na salita ng Diyos, lahat ng mga tao, alam ko po, may pandinig sila eh. Amen. Lahat ng mga tao nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi na natin maikakatwiran ngayon ng tao, hindi natin pwede ikatwiran sa Diyos. Hindi kasi ako nakapakinig ng salita. Alam niyo po, tamad ka na lang kapag hindi mo narinig ang salita ng Diyos. Why? Radyo, TV, kalsada, sa sasakyan. Amen po ba? Kahit saang lugar, may mga nagba-Bible study, saan man po maroon. Amen po ba? Merong isang nagtanong sa akin, meron bang church sa ganitong lugar? Siguro wala ng lugar na walang church. Lahat ng lugar may church. Amen po ba? Nasa tao na lang kung hahanapin niya yung iglesia, hahanapin niya yung church para makapakinig ng salita ng Diyos. Pero sabi nga dito, may nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Bakit ako naging pastor? Naging pastor ako kasi nakapakinig ako ng salita ng Diyos. Amen. Nandito ka, nakaupo ka ngayon dyan, nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi nakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Without the Word of God, kung wala ang salita ng Diyos, wala rin po tayong pananampalataya. At kung wala ang salita ng Diyos, hindi rin po natin makukuhang makapaglingkod sa ating Panginoon. Hindi mo rin makukuhang makapanalangin. Kaya nga yung walang pananampalataya, hindi na nanalangin eh. Amin po. Bakit? Kasi hindi sila makapagtitiwala sa Panginoon. Pero kapag sila po ay meron tinatawag na nakapakinig ng salita ng Diyos at may pananampalataya, makakapanalangin po sila. Pero ang kaibahan lang ng panalangin ng mga mananampalataya sa mga nananalangin daw, amin po ba? Kasi di ba marami namang nalangin, even Muslims, they are also praying. Amin po ba? Kahit po yung mga Buddhism, amin po ba? Yung sumasamba sa Buddha, nananalangin din po sila. Kahit po yung mga Hinduism na sinasamba yung mga rebulto, nananalangin din po sila. Bakit? But what is our difference?
Ano yung diferensya natin? Ano yung pagkakaiba natin sa pananalangin natin? Tayo po ay nananalangin na may tutugon na Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? We believe. Meron tayong faith doon sa isang Diyos na kayang tumugon sa lahat ng ating panalangin. Kaya, kung titingnan po natin, wala naman po sila talagang pagkakaiba. Amen po ba? Pareho silang nakinig ng salita ng Diyos. Gusto ko lamang liwanagin dito. Lahat tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Lahat tayo nakabukas ang tenga natin at naririnig natin ang salita ng Diyos. Pero, ang tanong ngayon, ano yung ating reply? Ano yung ating tugon sa napapakinggan nating salita? Itinatayo ba natin ito sa bato? O itinatayo natin ito sa buhangin? Amen? Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos ngayon, saan mo ngayon itinatayo yan? Pag sinabing sa bato, hindi ibig sabihin po niyan, hindi yan sa kaparaanan ng tao. Sino ba yung tinatawag na bato? Ang tunay na bato ay si Kristo. The true rock. Amen po ba? That's why He said in Matthew chapter 16, di po ba? I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Amen po ba? Yung bato na tinutukoy doon ng ating Panginoong Jesucristo ay siya mismo. Amen. Kasi kailangan may pagtitiwala tayo. Amen. Kaya kung nakikinig ka ng salita ng Diyos ngayon, suriin mo yung sarili mo. Let us check ourselves. Itinatayo ko ba ito doon sa bato o sa buhangin? Amen. Di ba ba? Anong sabi doon sa mga nagtatayo ng bato? Sila daw yung mga nakinig ng salita ng Diyos at pagkatapos dinggin ng salita ng Diyos, ito ay ginaganap. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, they are called the wise builder. Amen. They are not just an ordinary builder, but a wise builder, sapagkat itinatayo nila ito sa ibabaw ng bato. Bakit? Ibig sabihin, gusto nila yung tinatawag na assurance. Amen. Hindi nila sinasayang yung pagkakataon. Amen. Huwag na nating sasayangin yung pagkakataon natin. Kung inalaw tayo ng Panginoon na makapakinig ng salita ng Diyos, huwag na nating sayangin. Amen. Bakit? Kasi yun na yung magandang pagkakataon sa atin. Hindi lahat ng tao. Amen po ba? Alam niyo po ba na may mga taong nagkaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Not just because they attend the worship service, just because they attend a Bible study. Hindi sila umattend. Pero sa pamamagitan ng boses ng nangangaral ng salita ng Diyos, narinig nila. Wala sila doon sa punto na kung saan may nangangaral ng salita ng Diyos, pero doon sa malayo naririnig nila yung pangangaral. Sa tingin nyo, sino magkakaroon ng pananampalataya? Yung nasa church, pero hindi nakikinig. O yung nasa labas, pero napapakinggan yung salita ng Diyos. Di ba ba? Yung nasa church na binabaliwala ang salita ng Diyos, o yung nasa labas na kahit wala siya rito, pero pinakikinggan niya yung salita ng Diyos. Sa tingin nyo, sino sa kanila yung nagtayo sa bato at sino yung nagtayo sa buhangin? Amen. Siguro yung nasa loob ng church, siya yung nagtayo sa buhangin. Kasi your presence, yung presensya po natin sa loob ng iglesia, hindi yan nagpapakita na nagsimba na tayo. Amen. Hindi po yan katulad ng dating ginagawa natin. Pag pumasok na tayo ng simbahan, nakakala natin, nagsimba na tayo. Amen. Yun yung paniniwala natin eh. Kung may relihiyon tayo, akala natin may pananampalataya na tayo. Hindi po. Ang relihiyon, mga minamalto, ginawa lang ng tao. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ang tinuro sa atin ng Panginoon, magkaroon ng pananampalataya, hindi magkaroon ng relihiyon. Amen? Because kung ang reliyon na magiging dahilan ng kaligtasan, mamimili talaga tayo. Jehovah's Witness ba? Roman Catholic ba? Iglesia ni Cristo ba? Buddhist ba? Amen po ba? Pero hindi eh. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, naroon ang kaligtasan. Hindi sa pamagitan ng reliyon. Kaya nagalit ang Panginoon sa mga Judaismo eh. Sa mga Hudyo. Bakit? Because they have a religion. Meron silang reliyon, pero ayaw nilang panaligan si Kristo. Sino ba si Kristo? Siya ang katotohanan. Amen? At ang katotohanan lamang po ang makapagbibigay sa atin ng pananampalataya. Hindi tayo mabibigyan ng pananampalataya ng reliyon. Ang tinuturo ng reliyon sa atin, step. Amen po ba? Method. Hallelujah.
At yung method na yun, minsan yun po yung sinasabi nilang nagliligaw sa atin. Inililigaw tayo. Amen po ba? Isa lang yung gusto ng Panginoon, manampalataya ka kay Kristo, sapagkat si Kristo lang ang daan. Amen? Hallelujah. Pag pumunta tayo sa Jehovah's Witness, tignan niyo po ang Jehovah's Witness, they're good. Sa totoo lang, nakakahanga po sila. Bakit? Masipag silang mangaral ng salita ng Diyos. Masipag silang humayo. Amen? Po, masipag po silang magbahay-bahay. Amen. At masasabi natin kahanga-hanga yung kanilang ginagawa. But what's wrong to them? Ang problema sa kanila, hindi nila kinakilala si Kristo. Sino kinikilala nila? Si Jehovah. Amen po ba? Yes, Jehovah. Si Jehovah po, inintroduce po talaga siya sa atin. Sa pamamagitan ng lumang tipan. Amen po ba? Nung inintroduce si Jehovah na Diyos na makapangyarihan doon sa lumang tipan, mga minamahal ko, it is the way of God to introduce Himself. Amen po ba? Pero bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak? Nung ipinadala niya si Kristo, amen po ba? Anong dahilan kung bakit naparito si Kristo? Para mas lalo natin makilala ang Diyos. Kaya nga diba sabi niya, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi na sinabing sa pamamagitan ng reliyon, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya, kailangan nating pakasuriin yung pananampalataya natin. Kung ang pananampalataya mo nakasandal, nakasalig sa reliyon, mali ang pananampalataya mo. That's why born-again Christian is not a religion. It is a relation. Amen? Relasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. We are not here for a religion. Ang reliyosong pananampalataya, walang kaligtasan. Ang gusto ng Panginoon, tamang pananampalataya sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos. Di po ba? Kasi kung makikinig tayo ng salita ng Diyos at babatay natin ang lahat sa salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Ito yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kung ayaw ito ng salita ng Diyos, hindi ko gagawin. Amen? Naintindihan po ba natin? Hindi tayo basta-basta, amen po ba? Because this religion teaches us. Yung tinuturo ba niya? Itinuturo ba ng Biblia? Kung hindi ito itinuturo ng Biblia, huwag natin gagawin kasi nagkakasala tayo sa tunay na Diyos. Naintindihan po ba natin? Yun yung sinasabi ko po sa inyong building your faith in the rock. Amen. Marami nakakapakinig ng salita ng Diyos. Marami nagsasabi mga tao, may pananampalataya ako. Amen po ba? Alam niyo po ba na si Satanas may pananampalataya rin? Di ba? James chapter 2, di ba? Santiago kabanatang 2. Maging ang mga demonyo nananalig din sa Diyos at nangangatal pa. They fear God. Kung natatakot tayo sa Diyos at may takot tayo sa Diyos, higit na natatakot ang demonyo at ang diablo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos lamang ang lumikha sa kanila. Kaya, huwag natin ipagmalaki sa sarili natin, may pananampalataya tayo. Amen? Kaya, nung binabasa ko ito, habang binabasa ko ang Matthew chapter 7, verse 24 up to 27, sabi ko, Lord, wala talaga kami maipagmamalaki sa iyo. Kung talagang sasabihin namin may pananampalataya kami, isa lang ang basihan. Yung pananampalataya mo ba nakasalig sa salita ng Diyos o nakasalig sa reliyon? Kung nakasalig yan sa reliyon, nasa buhangin ka, nagtayo. Kung nakasalig yan sa katotohanan at sa salita ng Diyos, yung iyong pananampalataya nakatayo sa bato. Amen. Hallelujah. Kaya, doon po natin binabasihan. Amen. We are not really against with our brothers and sisters. Amen po ba? We are not against the religion of Catholic. We are not against the religion of Jehovah's Witness. Hindi po tayo. Pero kailangan, manindigan din sila sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang kanilang panghawakan. Kasi hindi ako pwedeng sumama sa kanila. Amen po ba? Bakit? Alam ko yung katotohanan eh. Ano yung katotohanan na yon? Yung salita, yung katotohanan. Yung si Kristo. Si Kristo lamang ang daan. Amen? Kaya dito, yung diferensya, kung titignan po natin yung diferensya sa kasalukuyan, amen po ba, makikita na natin ngayon, ako ba'y nagtatayo sa buhanginan o ako ba'y nagtatayo sa bato?
That the facts from the Lord's teaching itself. Si Kristo mismo ang nagturo nito eh. Amen po ba? Ang nakikinig at ginagawa ang lahat ng kanyang napakinggan, ito'y ang taong nagtatayo sa ibabaw ng bato. Pero yung nakikinig, napakinggan niya ang salita ng Diyos. Pero hindi niya ginagawa, ito yung taong nagtatayo ng gusali sa ibabaw ng buhangin. One stands firm and one, di ba, makikita natin fall. Yung isa naging matibay, yung isa bumagsak. At naniniwala ko kung papipiliin ko kayo, saan ang gusto mo? Doon sa nanatili o doon sa bumagsak? Ang pipiliin natin yung nanatili. Tama ba? Mali? Opo, pipiliin natin. Gusto ko, pastor, doon ako sa nakatayo, doon ako sa nakatindig. Kahit na matinding pagsubok, kahit na matinding problema, kahit matinding bagyo ang dumating sa kanya, nakatayo pa rin siya. Ano yung kondisyon ng Panginoon? Makinig ka at gawin mo ang napakinggan mo. Then, you are the one who build your faith in a storm-proof. Hallelujah. Na kahit anong bagyo ang darating sa iyo, amen po ba, yung foundation mo. Kasi pinakamahalaga talaga, pundasyon eh. Hallelujah. Amen. Pundasyon. Kanina, gusto ko sanang matulog, pero hindi ako makatulog. So ginawa ko, pumunta ako doon sa church. Nanood lang ako ng building na ginagawa dyan sa tabi ng church natin. And I saw, nakita ko yung yung pinakataas, yung pinakamataas na room dyan, may nakatira na eh. Kasi nalalaman mong may nakatira, may aircon siya, tapos meron ng kortina. Sabi ko, Lord, nakakatakot naman. Yun pa yung pinili talaga, yun yung pinakamataas. Yung pinakadulo, yung pinakamataas na room, yun pa yung pinili niya. Tapos tinuro ko sa asawa ko. Sabi ko, Sitar, tignan mo, may nakatira na dun sa pinakamataas. Alam niyo kung bakit niya pinili yon? Kasi pinakamura yon. Pinakamura yon. Ang building po kasi kapag condominium, ang pinakamahal, yung nasa baba. Yung pinakamura, yung nasa taas. Kasi, kapag dumating ang lindol, yung mga nasa baba, lalabas lang. Kung doon ka doon ka tumira. Mura nga. Pag dumating ang lindol, ano mangyayari sa'yo? Dadang ka pa sa hagdanan. Amen po ba? Bago ka makarating doon sa baba, nag-collapse na si building. Kaya kung kayo itatanungin, saan kayo titira sa building na yan? Kung meron kayong millions, at may pagkakataon kayong bumili ng condominium, saan nyo pipiliin? Sa taas? Sa baba? Diba? Lahat kayo gusto nyo sa baba. Amen po ba? Kasi alam natin, madali tayong maligtas eh. Tama, di ba? Madali tayong makatakas. Hallelujah. Kasi lalo na, alam niyo po ba na, lalo na tayo, malapit tayo sa condo na to, alam natin kung gaano ang pundasyon na meron itong building na ito. It was really, para siyang bolt in lang. Amen po ba? Buo po siya. Amin po ba? Tapal dito. Amin po ba? Isang dingding, tapal. Buo. Isang dingding dito, tapal. Buo siya. Di katulad ng mga bahay-bahay, di ba? Isa-isa, yung hollow blocks, yung ano. Yan po, hindi po. Inaakit po yan, buo na. Tapos itatapal na ganyan. Isipin mo na lang mabuti kung titira ka dyan. Amin po ba? Kaya mahal-mahal. Alam niyo po kung magkano ang pinakamura dyan? 4.4 million. Huwag niyo ipagpapalit ang bahay ninyo. Mas matibay yung bahay niyo kahit barong-barong lang kaysa dyan. Hallelujah. So, ibig sabihin, tayo rin, same thing. Amin po ba? We are building our own faith. Gusto natin maging matibay yung ating pananampalataya. Hindi natin aksayihin yung pagkakataon natin na ito yung pananampalataya itinuturo ng salita ng Diyos, pero hindi natin gagawin. Sabi nga po dito, dig a deep foundation. Ano po yun? Paano gagawin natin na magkaroon tayo ng matibay na pundasyon? Obey the Word of God. Sundin ang salita ng Diyos. The sun, yung mga nagtayo sa buhanginan, para po silang nagtayo ng walang pundasyon. Madali pong matangay, madaling masira. They did nothing. Para silang nagtayo sa wala.
Amen po ba? Yan yung po yung masasabi natin, kung ilalarawan natin yung mga itinayo sa ibabaw ng bato at itinayo sa buhanginan, ganyan po natin mailalarawan yung dalawa. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, nasan po kayo? Kayo po ba yung nagtatayo sa buhangin o nagtatayo sa bato? Mga kabataan, sa inyo na ba na itatayo yung pananampalataya ninyo? Sa bato o sa buhangin? Sa putik po, Pastor. Amen. Wala doon Wala tayong pagpipilian. Buhangin lang at saka bato. Di ba? Rock and sand. Sabi doon. Sabi sa Lucas, Kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49. Luke chapter 6, verse 46 to 49. Sabay-sabay po tayo. Bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakamalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha at hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa iyon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon. Di ba kung titingnan po natin, yung dalawang yon, nakinig silang pareho Pero ang pagkakaiba lang, yung isa hindi ginawa. Hindi niya ginawa, isinakatuparan yung kanyang napakinggan. Kaya sabi daw ng ating Panginoon, ilalarawan ko sa inyo, ay tuturo ko sa inyo kung saan sila nakakatulad. All hearers are builders. And all builders fall in one, sabi doon, dalawang klase lang. The wise and the foolish. Dalawang klase lang ang builders. Tandaan po natin, matalino at mangmang. Piliin na natin yung magpakatalino tayo. Amen po ba? Hallelujah. We need to choose a foundation which is rock, not the sand. Hindi po yung buhangin. Amen po ba? Sapagkat lahat tayo mga builders, amen po ba? Testing. Lahat tayo dadaan sa tinatawag na testing. We will be tested. Amen po ba? Kaya nga sabi doon, ang sino lang yung mananatili? Ang mananatili ay yung tinatawag na kahit na dumating ang baha, nakatayo pa rin. Amen po ba? So the storm, naniniwala tayo, hindi natin kayang sukatin. Amen po ba? Kung gaano yung bagyo at yung baha. Ngayon nga di ba? Hindi niyo po ba napansin na wala pang bagyo po, wala pa pong tag-ulan, hindi pa po official na tag-ulan sa Pilipinas. We are still in the summer, sabi ng Pag-asa. Pero alam niyo po ba na summer pa lang tayo, bumabaha na po sa Mindanao. Nakita niyo po ba yon? Wag na nating ilayo. Sino po nakaalam ng Donggalo, Parañaque? Donggalo ba yon? Yung malapit sa inyo, di ba? Malapit kina Michael yon. Ilang motor at sasakyan ang lumubog? Amen po ba? Nabaha po sila. So, ibig sabihin, amen po ba? Kung titignan po natin, sa panahon natin ngayon, na nangyayari sa ating kasalukuyang panahon, sinusubok tayo. Amen. Lahat ng tao, mga minamahal ko, matetesting ko anong pananampalataya meron ng bawat sa atin. Hallelujah. And the reason why we are studying the Word of God, ang dahilan kung bakit nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ay para testingin, para suriin yung sarili natin, yung pananampalataya na meron ng bawat sa atin. Tingnan po natin mula doon sa mensahe ng ating Panginoon kanina, sa 7:24 to 26, bago po ipinangaral ng Panginoon ang mga bagay na yon, buksan natin yung Matthew 7:21 to 23. Matthew 7:21 to 23, sabay-sabay, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagpagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo,
at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kantapalasanan. Makakahigit ba tayo sa mga taong naririto sa Matthew chapter 7? Una, nanghula sila. Pag sinabing nanghula, hindi po yung yung ikaw ay mamamatay. Hindi po ganon. Ang sinasabing panghuhula dito, mga minamahal ko, ay nagpahayag po sila ng kapahayagan mula sa Diyos. Amen. Just like a prophets. Amen po ba? Yan po yung naging trabaho nila. Nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Pangalawa, sabi dito, nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. At pangatlo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan sa iyong pangalan. These people, alam niyo po, ito mga taong ito sa Matthew chapter 7 verse 22, naniniwala ko na they are really having great, amen po ba? Great life. Pero hindi great faith. Amen? Magagaling yung ginawa nila. Nanghula, amen po ba? Nagpalayas ng demonyo, at gumawa ng mga tanda at kababalagan. Amen po ba? At maraming ganyan sa sanlibutan. Amen? Di po ba? Yung mga doktor, yung sinabi nilang doktor kwak-kwak na sinasabi nila, sabihin mo sila, nakakapanghula sila, nag-oopera sila ng walang sugat. Amen po ba? And you can, sa totoo lang, lahat ng yan, naranasan po namin yan. Kung hindi pa po niya naranasan yung mga ganyang mga tanda at kababalagan, ako naranasan ko po yan noon. Hallelujah. Pero anong sabi ng Panginoon dito? Dahil ba doon sa ginawa nila, kilala sila ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakakakilala. The wise builders, mga minamahal ko, yung tinatawag na matalinong tagapagtayo, amen to ba? Hindi lamang sila kumikilala sa Diyos. Amen. Ulitin ko po sa inyo, mahalaga po na maunawaan natin mabuti na yung mga matatalinong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, hindi lamang sila kumikilala sa Diyos, kundi kinikilala rin sila ng Diyos. That is really good. Amen? Kinikilala sila ng Panginoon. Pero yung mga tao ito, sabi, di ba, gumagawa sila ng mga tanda at kababalagan. Ano sabi sa kanila ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng kantapalasanan. Bakit sila naging tampalasan? Nagpapatanda at kababalagan. Nagpagaling sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Nanghula sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Everything is in them. Lahat ng gift nasa kanila na. Pero bakit hindi siya kilala ng Panginoon? Dahil ginagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kanilang sariling katwiran at hindi ayon sa katwiran ng Panginoon. Amen? Kasi di ba, ang laging panlaban ng tao ngayon, sariling katwiran. Amen? May pananampalataya na ako. Huwag niyo akong turuan. Amen? Mali ka eh. Amen po ba? Kaya ka tinuturuan kasi hindi mo alam kung ano yung katwiran ng Panginoon. Wala sa ating dito natatayo sa ating sariling katwiran. Tumatayo tayo sa katwiran ng Diyos. Kasi kung katwiran lamang, kung sa sarili ko lang katwiran, hindi ako magiging mananampalataya. Because I am really too strong. Amin po ba? Ipaglalaban ko kung ano yung meron ako. Pero simula na makakilala ko sa Panginoon, hindi na ako tumatayo ayon sa aking sariling katwiran. Ang ipinaglalaban ko, yung katwiran ng Panginoon. Kung ano yung nais ni Kristo, yun ang dapat nating ipaglaban. Amen? Why? Because I want to be a wise builder. Amen? Mahirap po na akala mo may pananampalataya mo, akala mo naglilingkod ka sa Panginoon, tas ganito ang sasabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Gusto niyo po ba makilala kayo ng Panginoon? Kasi nasabi na ng mga tao, kilala nila ang Diyos. Walang tao kung hindi pwedeng hindi makilala ang Diyos. Bakit? We have spirit. Amen po ba? Dahil sa meron tayong spirito, ang spirito natin ang tumutulong sa atin para kilalanin ang Diyos. Kaya lahat ng tao hinahanap ang Diyos. Kaya ang mga tao ngayon, walang reliyon. Lahat may reliyon. Bakit? Kasi may spirito tayo. Yung spirito natin ang naghahanap, nauuhaw yon. Kung katawan lang natin,
Ayaw ng katawan natin mga bagay na spiritual. Ang gusto natin gawang physical. But thank the Lord because we have spirit. Amen. Kaya wag nating ipaglaban yung ating sariling katwiran. Bumalik tayo sa katwiran ni Kristo. Kung ano yung hinahangad, ninanasa ni Kristo sa atin, hinahangad ng katotohanan ng salita ng Diyos, yun ang gawin natin so that we will be a wise builder. Amen? Amen? Hallelujah. Kasi di ba, nakakalungkot kasi kung titingnan po natin, they're so great. Itong mga taong ito, great na to, masasabi kong, maraming mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan, di ba? Takot sa demonyo, imbis na magpalayas ng demonyo. Amen? Maraming mga mananampalataya, gamitin yung kapangyarihan na ibinigay sa kanila, ipatong mo yung kamay sa may karamdaman na sila'y gagaling. Kaya nga nagpapatawag pa ng pastor Pero sa totoo lang, lahat ng mananampalataya, you have the privilege to lay hands. Hindi naman ikaw magpapagaling Ang magpapagaling, pangalan ni Jesus. Amen? Hindi ikaw. Kaya huwag kang matakot. Kung halimbawa po na may pinagpapapray, totoo po ang demonyo, ang diablo, tayo lilinlangin. Minsan nga, pag kami lumalapit sa akin, pastor, pag-pray mo nga ako kasi may sakit ako. Minsan sasabihin ng demonyo, mapapagaling mo ba yan? Hindi ko siya mapapagaling, pero mapapagaling siya ni Jesus. Kaya nagpe-pray ako. Kung sa akin lang, wala akong magagawa. Hindi ko kayang magpagaling. Pero naniniwala ko sa pangalan ni Jesus, gagaling siya. At nananampalataya ako doon. Nananampalataya po ba kayo doon? Kaya gamitin natin yon. Amen? Pwede mong gamitin yon anytime. Hindi mo na kailangan, sandali po tawagin ko si pastor para pag-pray ka po. Amen. Hindi po, kahit ikaw, pwede ka na. Binigay na sa iyo yung kapangyarihan yon na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Binigay na. Kaya marami mananampalataya, hindi rin makapangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Nangangamba, natatakot, wala daw silang alam. Bakit ka ba nakakilala? Paano ka nakakilala kay Kristo? Kung paano ka nakakilala kay Kristo, yun ang ibahagi mo. Ako, nanampalataya ko kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi noon, hindi ako naniniwala. Amen. Wala, ang paniniwala ko, reliyon lang. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakilala ko talaga na lahat ng bagay kay Kristo lang. Magtiwala tayo kay Kristo. Manalig tayo kay Kristo. Amen po ba? Bumalik tayong manalig sa salita niya. At hindi sa ating sariling katwiran. Doon ako nakakilala. Tapos, ang isang mananampalataya, kahit sino pwedeng magpatotoo. Hindi kayo dapat mangamba. Kung ano yung naging karanasan mo, yun ang ibahagi mo sa iba. It is possible? Possibly ba yun? Yes. Kasi meron na tayong pananampalataya Amen po ba? Hallelujah. Sabi dito, the foolish man's house fell. No, yung bahay na itinayo noong taong nagtayo sa buhangin, bumagsak. Ang sabi dito, bakit siya bumagsak? Kasi kilala niya daw ang Panginoon, pero hindi siya kilala ng Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba kilala ka na ng Panginoon? Hallelujah. Kilala ka na ba ng Panginoon? Kasi kailangan kilala tayo. Paano tayo kikilalanin ng Panginoon? Kung kinikilala rin natin ang kanyang salita. But if you will not believe in His Word, hindi natin pananaligan ng kanyang salita, amin po ba, hindi tayo kikilalanin ng Panginoon. Remember, tinitingnan tayo ng Panginoon hindi dahil doon sa ating outside appearance. Tinitingnan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang, this man has my word. Hallelujah? Amen? Yung pinakatatak natin, ano po ba? Ang tatak natin, salita ng Panginoon. Lucas chapter 11, verse 27 to 28. Luke 11, 27 to 28. At nangyari nang sinabi niya ang mga nabagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad, ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na sa iyo'y sinusuhan. Datapos sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap.
Di ba? Si Mary, amen po ba, sinasabing mapagpalang babae sa lahat ng babae. Bakit? Totoo naman po yun. Hindi ko po yun talaga tinatanggihan. Si Mary po, pwede po siya tawaging mapalad na babae sa lahat ng babae. Bakit? Isinilang niya ang Panginoon eh. Amen? Siya yung nagsilang sa Panginoon. Kaya tinasabi siyang mapalad. Tama? Kaya siguro itong babae na to, sabi niya doon sa 11, hindi po si Mary itong nagsasalita ah. Ang sabi ng babae ito, sabi niya, nung nakita niya yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus, mapalad yung babaeng nagsilang sa'yo at nagpasuso sa'yo. Sabi ba ni Jesus? Oo, mapalad siya. Sabi? Amen? Yun ba yung sinabi ng Panginoon? Yun ba yung itinugon ng Panginoon? Mapalad siya? Because until now, the Roman Catholic, di po ba? Until now, they said that really, Mary is a blessed woman. Pero sinabi dito ng Panginoon, kung blessed si Mary, mas blessed daw yung mga tao nakikinig ng salita at ginaganap. Sino ngayon mas mapalad? Si Mary o yung mga nakikinig at ginaganap ang salita? Yung mga taong nakikinig at ginaganap ang salita, mas mapalad kay Maria. Hallelujah! Di po ba? Ano yung inawit ni Mary? Ano po yung naging awit ni Maria? Sabi niya, purihin ang Panginoon kong Diyos na aking tagapagligtas. Sa Lucas po yan, di ba ba? Yan yung naging awit ni Maria. Purihin ang Panginoon na aking tagapagligtas. Kasi si Mary nangangailangan din ng kaligtasan. At nangangailangan siya ng tagapagligtas. But the Roman Catholic, they push themselves. Amin po ba? Alam niyo ginagawa ng Catholic kung bakit nila iginagalang si Maria? Because of the philosophy of men. Filosofiya ng tao. Dapat kasi ginagalang yung nanay kaysa yung anak. Hindi po. Kahit na naging anak niya si Jesus, pero hindi siya pwedeng tawaging ina ng Diyos. Ina siya ni Jesus, pero hindi siya ina ng Diyos. Magkaiba po yun. Amen po ba? Si Mary po, ina ni Jesus, pero hindi po siya ina ng Diyos. Kasi pag sinabi natin ina ng Diyos, mas mataas si Mary sa Diyos. That's why marami mga tao hindi naintindihan. Amen po ba? Yung kanilang pinapanaligan. Alam niyo po ba yung mga pare? Mga pare po, nag-aaral po sila, yes. Kung sa pag-aaral lang, mas matindi po sila sa pag-aaral sa aming mga pastor. They studied 10 years. 10 taon po sila sa loob ng kumbento, sa loob ng tawag doon? Yung kanilang pinag-aaralan. Amen po ba? Seminaryo. Amen. Seminaryo. Pero, alam niyo po ba pinapag-aaralan nila? Hindi Biblia. Ang pinag-aaralan po nila, katekismo. Ang pinag-aaralan po nila, the life of the saints. Amen po ba? Sino ba yung mga saints? Bakit ba sila naging santo? Naging santo sila dahil naniwala sila kay Kristo. Amen po ba? Kaya nga sabi niya po sa Pablo, tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Sino tinutularan ni Pablo? Si Kristo. Kaya sa buhay din po natin, amen, isipin natin mabuti na pinatitibay tayo ng pananampalataya natin. That's why we need to read the Bible. Kailangan nating basahin ng Biblia. Alam niyo po ba, mga iglesia ni Kristo, ayaw nilang pabasahin ng kanilang mga miyembro ng Biblia. So, totoo lang, matagal kami iglesia ni Kristo, pero hindi po kami pwedeng magbasa ng Biblia. Bakit? Ang sabi nila, ministro lamang ang nakakaunawa ng Biblia. Hindi ako naniniwala. Kaya hindi nila pinapabasa yan sa mga miyembro nila kasi malalaman ng mga miyembro nila ang katotohanan. One time, namatay po yung bayaw ko. Amin po ba? Bayaw ko sa pinsan na taga Marikina. Pumunta po ako doon. Sakto-sakto naman, nung pumunta ako doon sa kanila para makilamay. Nandun ako para makilamay because may pinsan. Yung pinsan ko po, Catholic po siya. Pero nung ililibing na po kinabukasan, yung patay nila, yung bayaw ko, ililibing na kinabukasan, sabi ng mga tao, naririnig ko sila, ay walang sabi niya, walang pare, walang available daw na pare. Tapos sabi nung pinsan ko, di ba pastor ka?
Sabi niya, ikaw na lang yung sabi niya, ikaw na lang yung maggawain. Total pastor ka naman. So at that time, obligado po ako, naobliga ako na mangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, nung nangangaral ako ng salita ng Diyos, isa sa auntie ko po doon, Iglesia ni Cristo. Nung ipinangaral ko po ang tungkol sa nangangamatay, tungkol sa patay, amin po ba, sa nangamatay, amin. Ipinaliwanag ko sa pamamagitan ng Biblia. Hindi po sabi ng auntie ko pagkatapos ng gawain, ngayon lang ako nakarinig ng kanyang pangangaral. Ang tanda na po niyang Iglesia ni Cristo, pero wala siyang alam sa Biblia tungkol sa nangangamatay. So tayo, papalad tayo ba? Because we have a Bible. Alam natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? And it is, amen po ba? It is our, amen, malaking pagpapala na po sa atin na ipinapaalam sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya diba, sabi po doon sa John 13:17, Juan 13:17, ang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, sabi niya, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Diba? Sabi mismo ng ating Panginoon, kung nalaman ninyo ang mga bagay na, ano yung mga bagay na yon? Yung tungkol sa katotohanan. Kung nalalaman natin yon at ito'y gagawin natin, mapapalad tayo. Hallelujah. Yun ang hinahangad ng ninanais ng Panginoon sa atin. Now it is really our time. Amen po ba? Bago pumikit ang mata natin, diba sabi ng Ecclesiastes, bago pumikit ang iyong mga mata, lalalahanin mo ang iyong Panginoon habang nakakalakad ka pa. Yun ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Now that we have our ears, meron pa tayong mga tenga nakakapakinig, meron pa tayong matang nakakakita, panahon na para magbasa tayo at makinig ng salita ng Diyos. Because this is the truth. Ito yung katotohanan. Amin po ba? Mahiwaga ang katotohanan inihahayag ng ating Panginoon sa atin. Kaya sabi doon, be a wise builder. Hallelujah. Napakinggan natin ang salita ng Diyos. Ganun lang magkakaroon ng pananampalataya. I need to be a wise builder of my faith. A storm-proof faith. Hindi lang basta pananampalataya. Hindi lang sapat na sabihin natin, Panginoon, Panginoon. Di ba? Sabi nga doon, tinatawag mo kong Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa ang aking mga salita. So, let us be faithful and let us obey the Word of God. Maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Itayo natin yung ating pananampalataya sa ibabaw ng bato. Amen? Amen? Itayo natin. Kasi pag dumating yung bagyo, amen po ba? Kapag dumating yung pagsubok sa atin, nakatayo pa rin tayo. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo masusway. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Hindi na tayo batang maliliit na tinatangay at hinahampas-hampas ng hangin at dinadala kung saan niya ibig. Kapag may tunay kang pananampalataya, maninindigan ka sa katotohanan. Hallelujah. That's why the Lord said, di ba? Hindi ako naparito para bigyan kayo ng kapayapaan. Naparito ako para, magtalo ang ama sa anak, magulang na babae sa anak na babae, manugang na babae sa manugang na, biyenang babae. Amen po ba? Why? Dahil may kanya-kanya tayong pananampalataya. Hallelujah. Pero tayo, dapat ipaglaban natin kung anong pananampalataya meron tayo. Why? Sapagkat ang sandigan natin, katotohanan, hindi reliyon. Amen? Kapag reliyon ang sandigan mo, walang kwenta yan. Hallelujah. Pero kapag ang sandigan mo ay ang pananampalataya, katotohanan, nasa tama ka. Amen po ba? Kaya ipaglaban natin yung katotohanan. Hallelujah. Nawa, maging wise builder tayo from now on. Habang nakikinig tayo ng mga sermon, habang tayo dumadalo, I need to build my faith. Amen po ba? Ito yung panahon, pag-uugnay-ugnayin natin, yung mga panahon, umaattend ka ng prayer meeting, umaattend ka ng worship service, nakikinig ka ng salita ng Diyos, itayo mo. Amen. Unti-unti mong itayo sa ibabaw ng bato. Kung halimbawa sasabihin mo, mahina ako, pastor, o patibayin mo yung sarili mo sa pananampalataya sa pamagitan ng pagtatayo sa ibabaw ng bato. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Manalangin po tayo na patuloy natin na papagtibay yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan.
Amen. At patuloy nating maranasan yung katotohanan iyan na susundin natin, hindi lamang natin pakikinggan, kundi susundin natin at gagawin hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. At patuloy natin idalangin na yung pananampalatayang yan, masubok man, ay maninindigan at tatayo yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito, tinuruan mo kami ng tunay at tamang pananampalataya sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, kung minsan mas nananaig ang aming sariling katwiran kaysa sa iyong katwiran, sa iyong katotohanan. Panginoon, hayaan mo, Ama, na matutunan namin panindigan, Panginoong Diyos, ang mga salita mo napapakinggan namin, Panginoong Diyos. Help us to be a wise builder, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na maging matalino kami tagapagtayo ng pananampalataya, tagapagtayo ng isang pananalig, Panginoong God, na kung saan ang sandigan ay ang mga salita, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na masira, mawasak ang katwirang makatao, mawasak ang katwirang makareliyon, kundi patuloy namin tanggapin at taglayin ang katwiran ng katotohanan, Panginoong Diyos. At ang katotohanan ay nasa iyong mga salita, Panginoong God. Ipaglalaban namin ito, Panginoong Diyos, sapagkat ito lamang ang iyong kailangan na pananampalataya na dapat namin taglayin, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat sa amin. Huwag mo kaming mababayaang matangay, Panginoong Diyos, sa mga reliyon, matangay ng filosofiya, matangay ng mga taong katwiran, Panginoong Diyos. Bagkus ikaw lamang po, Panginoon, ang maghari at gumawa sa buhay ng bawat sa amin. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang pananampalataya sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Ama, hayaan mo na maranasan namin lagi na ikaw ang nangungusap at gumagawa sa amin, Panginoong Diyos. Burahin mo ang patuloy na pandaraya ng Diablo, burahin mo ang pandaraya ng sanlibutan sa aming mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang malwalhati. Ikaw lamang ang madakila. Ikaw lamang ang makilala. At naway makilala mo rin kami sa muli mong pagparito, aming Panginoong Hesus. Yan ang patuloy namin itinadalangin. At yan ang hangarin at ninanais namin sa aming mga buhay, Panginoong God. Salamat sa iyo, aming Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Sa mga anak mo na naririto, na nakinig ng iyong mga salita. Hayaan mong baunin namin ang lahat ng mga napakinggan namin. At itayo namin ito sa ibabaw ng bato. Hayaan mong maging matibay kami, Panginoong Diyos, a storm-proof faith, O God. That every one of us possess the storm-proof faith, Panginoong Diyos, na anuman ang mangyayari, Panginoong Diyos, patuloy kaming maninindigan sa katotohanan. Maninindigan kami sa iyong mga salita at gaganapin namin ang lahat ng bagay na niloloob mo sa amin. Ayaw namin dumating ang pagkakataon na sasabihin mo sa amin, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapagawa ng katampalasanan. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na dumating ka anumang oras ay kilala mo kami at kikilalanin mo ang aming pananampalataya sapagkat ito'y nakatayo sa ibabaw ng iyong bato. Panginoon, salamat po, Panginoong Diyos. Ingatan mo ang mga kapatiran namin pauwi, Panginoong Diyos. Ingatan mo ang lahat ng mga kapatiran namin nasa kanilang mga tahanan. Ingatan mo ang lahat ng mga miyembro ng aming iglesia, Panginoong Diyos. Hayaan mo ng bawat pamilya ay maging matibay at matatag sa pananampalataya at patuloy na ipaglaban ito hanggang sa muli mong pagparito, Panginoon. Patuloy na dinadalangin, Panginoong Diyos, na patuloy mong protektahan Sister Jessica, Panginoong Diyos. Huwag mo siyang pababayaan kasama ng kanyang baby, Panginoong God. In Jesus' name, Panginoong God. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.